Magsimula tayo sa isang tanong para sa'yo base sa mga materyal na pinadala mo. Paano kung ang mga malalaking trahedya sa mundo, mga lindol, bagyo, kahit mga digmaan ay hindi lang basta random na pangyari? Paano kung may, alam mo yun, may pattern, isang mensahe sa likod ng lahat ng ito? Nakakaintriga talaga yung panong na yan. At yan mismo ang core ng mga dokumentong ito. Parang isang case file, no? May mga Facebook post mula pa 2013, may mga sinulat na testimonya, tapos mga detalyadong salaysay at lahat umiikot lang sa isang pangalan, Narciso Ulalo. Oo, si Narciso Olalo. So ang misyon natin ngayon ay himayin itong lahat. Sino ba siya? Ano yung mga sinasabi niyang kapangyarihan at ano ba talaga yung pinakamensahe sa dulo ng lahat ng ito? Okay, sige, let's unpack this. Unahin natin yung pagkakakilanlan niya. Kasi sa lahat ng binasa natin, malinaw na hindi niya tinatawag ang sarili niya na propeta o sugo. May isang specific na salita siyang ginagamit, calling. Tama, calling. Mula sa pagbasa mo, bakit kaya yun ang term? Bakit hindi na lang propeta na mas pamilyar sa lahat? Magandang tanong yan. Kasi dyan mismo nagsisimula ang buong framework ng misyon niya eh. Yung paggamit ng calling parang nagpapahiwatig ng isang passive role. Hindi siya yung aktibong naghahanap ng mensahe, kundi siya yung tinatawagan kapag may kailangang iparating. Parang telepono? Exactly. Parang isang telepono na nagre-ring lang kapag may importanteng tawag mula sa itaas. Kumbaga, tinatanggal nito yung idea ng personal na ambisyon. Okay. At bukod sa calling, may isa pang term na talagang nakapukaw ng pansin ko. Ano yon? Hindi lang faith healer, di ba? Bakit astral? And let's focus on that kasi sobrang specific niyan. Based sa isang mensahe noong May 2015, malinaw na dinidifferentiate niya to sa tinatawag na ambularyo o yung mga ordinaryong manggagamot. Ambularyo, okay? Yung paggamit ng salitang astral ay nagsasuggest ng koneksyon hindi lang sa spiritual kundi sa isang cosmic o metaphysical plane. Parang sinasabi na yung kakayahan niya nag-ooperate sa ibang dimensyon. Malayo sa saklaw ng tradisyonal na panggagamot. Oo, at ito yung pundasyon ng otoridad niya sa mga dokumentong to. So, hindi lang siya basta nagpapagaling ng pisikal na sakit. Ang sabi, ang isang astral healer, nakikita rin yung kasalanan ng isang tao, pati yung kwento ng buhay nila at mga paparating na pangyayari. Pero teka, may catch, di ba? Yes, Yung mga prediction nyo raw pwedeng mapigilan. Exactly. At iyan ang isa sa mga pinaka-critical na aspeto. Hindi ito fatalistic. May isang anecdote doon tungkol sa kaibigan niyang nakitaan niya na mababalian ng buto. Binalaan niya pero hindi raw nakinig. At nangyari nga. So kung naniwala lang at nag-ingat, Posibleng naiwasan. Ibig sabihin, ang mga pangingisip ay hindi sentensya. Mga babala lang siya na may kasamang chance para magbago. okay, gets. At ang pinaka-core ng buong misyon niya, yung isang utos na parang non-negotiable. Yung sa bayad. Oo, dapat laging libre ang lahat, walang bayad. Nakalagay doon na personal niyang ginagastusan ang mga krusada niya mula sa sahod niya bilang maintenance staff. Katulong pa yung asawa at anak niya. Oo, at paulit-ulit yung binibigyang diin. Madalas, ikinukumpara pa sa mga institusyon na nangungulekta ng pera. May direktang linya pangaraw na sinabi sa kanya, huwag ninyong ibenta ang aking mga salita. So, itong konsepto ng libreng serbisyo, hindi lang policy. Pundasyon to ng authenticity niya. At ang dulo ng lahat ng ito, Ang paghahanda ng sangkatauhan para sa second coming. napakalaking claim niyan. Ang ihanda ang buong mundo. Siyempre, ang ganyang kalaking misyon, kailangan ng extraordinary na prueba, di ba? At dyan na nga pumapasok yung tinatawag sa mga dokumento na tatlong backup. Backup, parang powers. Oo, mga katibayan ng kanyang misyon. Ito yung mga kapangyarihan na Diomanoy ipinagkaloob sa kanya para patunayan na totoo ang lahat. At ang una, yung kakayahang magpagaling gamit lang ang boses. Gamit lang ang boses, pero may kondisyon. Hindi raw ito magic spell. Nakalagay na gagaling lang ang isang tao
kung may dalawang klase ng paniniwala. Una, kay Hesukristo, Siyempre, at ikalawa, na si Ulalo ay tunay na kasangkapan. Dito pumapasok yung linyang, ikaw ang naggagamot, pero ako ang nagpapagaling. you're right to point that out. At napaka-importante ng distinction na yan. Kasi effectively, inaalis nito yung anumang personal ego sa proseso. Ang ibig sabihin, kung gumaling yung pasyente, ang credit ay sa Diyos. Pero kung hindi gumaling, hindi ito dahil sa kakulangan ni Ulalo, kundi posibleng dahil sa kakulangan ng pananampalataya ng pasyente o dahil yun yung desisyon sa itaas. Kumbaga, isa siyang built-in na paliwanag para sa success at failure. Makes sense. At para suportahan yan, may isang testimonyo doon na talagang kapansin-pansin. Yung sa mga doktor. Oo, galing sa dalawang medical doctor. Kwento ito ng isang ina na may 15 years ng problema sa mata. 15 years, sinukuan na raw ng modernong medisina. Grabe, 15 years? Pero sa isang linggo lang daw, sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono, gumaling. At syempre, walang bayad. Yan yung una. Ang ikalawang backup, yung tinatawag na power of mind. Dito, sinasabing kaya niyang basahin yung buong kwento ng buhay ng isang tao. Teka, balikan natin yan sandali. Kasi yung power of mind na yan, parang mas matindi pa sa paghula ng lindol. Sabi sa isang source, parang spiritual x-ray vision daw. Paano ba ito gumagana? Kasi yung makita ang kasalanan ng isang tao, mas personal yon at mas nakakagulat kesa mag-predict ng sakuna. Mahusay na obserbasyon yan. At tama ka, hindi ganong dinetalye ang mga anekdoto dito kumpara sa mga propesya. Pero yung konsepto, malinaw. Hindi lang ito tungkol sa pag-alam ng sekreto. Ang layunin nito ay para ipakita sa isang tao yung tunay niyang kalagayan sa espiritual. Okay. Parang bang sinasabi na, alam ko kung sino ka talaga kaya makinig ka. Exactly. Mas personal ang approach. Ito yung paraan para mabypass yung pagdududa ng isang tao. Kasi kung may magsabi sa iyo ng isang bagay na ikaw lang ang nakakaalam, Mas makikinig ka sa kasunod. mas malaki yung chance na makikinig ka. Okay, gets. So yung isa, internal, yung isa pang external. At yung pangatlo, yung pang external, ay yung pinakadramatiko. Ang kakayahang makita ang hinaharap. At dito, ang daming resibo, ika nga. Oo, at dito natin nakita ang isang pattern. Hindi lang to basta mga hula. Ang nakasulat sa mga sources ay isang sistematikong paglatag ng mga specific, may petsa, at nakapost sa publiko ng mga babala. Bago pa mangyari. Malinaw na ito yung ginagamit niyang pundasyon ng kredibilidad. Ito yung proof para sa isang spiritual na misyon. Okay, isa-isahin natin yung ilan sa mga pinakamalaki. Unahin natin ang Typhoon Yolanda noong 2013. Grabe yun. Bago pa ito manalasa, may 6 na mensahe na raw siyang na-post. Ang isa, noong October 20, 2013, sinulat niya sa Facebook na may nakikita siyang malaking trahedya kung saan magkukulang ang kabaong. Talagang napaka-specific ng detail na yan. Magkukulang ang kabaong. At naging totoo? Sobrang lagim. Mula pa rin sa parehong taon, 2013, ang Bohol earthquake. Yung lindol. Oo. Isang post noong June 24, 2013, nagbabala tungkol sa isang lindol na may lakas na more or less 7. At noong October 15, tumama nga ang 7.2 magnitude na lindol sa Bohol. Grabe ang timing. At hindi lang sa Pilipinas, diba? Ito yung nagpapakita ng global scope. August 15, 2013, nagpost siya tungkol sa isang lugar kung saan mamamatay ang mga tao dahil sa nakakalasong chemical. At 6 na araw lang ang lumipas. 6 na araw lang, August 21, nangyari ang Ghouta chemical attack sa Syria. Mahigit 1,000 ang namatay. It's one thing to predict a natural disaster sa sarili mong bansa, no? Pero ito isang specific na geopolitical event sa kabilang panig ng mundo. Oo. Pinalawak nito yung saklaw ng mga prediction niya. At hindi pa dyan natatapos. Para sa Nepal earthquake noong 2015, may mensahe noong April 2. April 2, 2015. Nagsasabing nakakita siya ng isang malaking simbahan na gumuho. Nangyari yung lindol noong April 25. At ang huli sa listahan natin, yung sa Myanmar. Ang Myanmar Jade Mine landslide noong 2020. May isang post mula pa October 2019.
2019 pa. Oo, 2019, naglalarawan ng isang pangitin kung saan siya mismo ang natabunan sa landslide pero nailigtas daw. Ang aktwal na trahedya sa Myanmar kung saan mahigit 160 ang namatay ay nangyari noong July 2, 2020. So kung ikokonekta natin to sa mas malaking picture, itong mga prediction hindi lang to para maghasik ng takot. Ang mga ito ayon sa mga dokumento ay nagsisilbing mga calling card, mga patunay na dapat seryosohin ang mga susunod pang mensahe. At yung mga susunod na mensahe, Mas malaki pa ang dala. tama. At dito na pumapasok yung mga detalyadong pangitin. Tulad nung kwento na kasama niya raw si Jesus sa isang bangka. Ang mga detalye sobrang vivid. Yun nga, yung sa bangka. Sinasagwan daw ni Jesus ang bangka gamit ang paa na parang dimotor sa bilis. Tapos nakita sila ng isang dambuhalang ipo-ipo na kulay ginto. This raises an important question, di ba? Para saan ang ganong klaseng pangitin? Hindi to basta kwento. Isa itong alegorya. Oo. At ang kasunod nito ay yung direktang babala mula raw kay Jesus, isang malawakang pagbaha ang darating sa buong mundo bilang paglilinis. At binanggit ang Pilipinas. Partikular na binanggit ang Pilipinas na tinawag daw sa pangitin na Land of Sin. Yung pagbahangiyong daw ang magiging pinakamalaking katibayan ng misyon niya bago ang Second Coming. May isa pa. Yung nakita raw niya ang isang operasyon ng militar sa lugar ng mga Muslim. Pagkatapos nun, sinabihan daw siya ni Jesus na umakyat agad sa bundok kasi may darating na dambuhalang baha na may kasamang putik para linisin daw ang pugad ng mga kasamaan ng tao. Grabe. At sa gitna ng pangitiyang iyon, ang sigaw daw ni Jesus, isigaw mo sa mga tao na ang lahat ay laging handa. At yan na yata ang pinakasama rin ng lahat, no? So what does this all mean? Kung titipunin natin ang lahat ng piraso ng puzzle na to, yung pagkakakilanlan niya, yung powers niya, yung mga pangitian, lahat to nakaturo sa iisang central na mensahe. At nakapaloob yan sa tatlong bagay na hinihiling daw ng Diyos sa mga tao based sa isang mensahe mula June 25, 2013. Simple lang pero napakabigat. Una, pagsisisi sa lahat ng kasalanan. Pagsisisi, okay. Ikalawa, pagbabago at pag-renew ng buhay Kristiyano. So hindi lang pagsisisi, may kasamang action. Oo. At ang pangatlo na may matinding diin ay lubos na paniniwala sa Kanya nang walang kapalit. Sabi sa isang mensahe, isa sa mga pinakaayaw ng Diyos ay ang paniniwalang may kapalit. Yung pananampalataya na hindi transaksyonal, hindi yung maniniwala ko kung bibigyan mo ako nito. Exactly. At sa gitna ng lahat, yung paulit-ulit na linya na narinig natin kanina, ang lahat ay laging handa. Para sa mga maniniwala, ang sabi raw sa mensahe, maswerte ang mga taong naniwala sa iyo na ginagamit kitang kasangkapan. At sa mga hindi naman, malinor din ang sinasabi, ipaubaya mo sa akin at ako ang bahala. So, matapos nating himayin ng lahat ng impormasyong ito na pinadala mula sa mga propesiyang may petsa at resibo hanggang sa mga testimonya, may naiiwan tayong isang malalim na tanong. At hindi ito tungkol sa kung totoo ba o hindi, no? Kasi hindi yun ang layunin ng usapan natin. Tama. Ang tanong ay para sa iyo na nakabasa at nag-ipon ng lahat ng ito. Sa ating modernong mundo na puno ng aham, puno ng datos, ano ang lugar ng mga ganitong kwento ng pananampalataya at propesya? Kung ikaw mismo ang makakatanggap ng isang babala na pinaniniwalaang munggaling sa itaas, para sa iyo, ano ang tunay na ibig sabihin ng pagiging handa? Isang bagay na maaari mong pag-isip